Nako po mga kababayan, Amerika, nagsalita na pala mga kababayan at hindi na daw pupunduhan itong EDCA sites. Nako, malaking sampal ito kay kay DND Secretary Gibo Chodoro at dito kay Browner. Sabi pa naman ni Browner, makikipaggera daw tayo ng 30 days habang hinihintay ang kaalyado. Paano yan? Wala na tayong kaalyado, ayaw na punduhan ng EDCA sites. Ayaw na ni Trump. Nako mga kababayan, kawawa ang Pilipinas mga kababayan. Lalo na itong si PBBM ay inaaway-away ang China. Nako, gusto na pala ni Trump na makipagbati dito sa China. Nako mga kababayan, pakinggan nyo itong pahayag ni Arthur ni Harry Roque na nagsalita na di umano itong Amerika. At totoo daw ito mga kababayan na ayaw na talagang pondohan ng EDCA sites. Aray ko. Eto na. Paano ngayon iuusad ni Marcos bangag ang ating relasyon sa China matapos na nagpahiwatig na ang liderato ng Amerika at ang China na nais nilang mas mabuting relasyon? Nako. So, siyempre, naninilikado ngayon si Marcos Jr. Kasi kung wala nang matinding hidwaan sa panig ng Amerika at ang China, hindi na masyado importante ang Pilipinas na gagamitin niya kung magkakaroon nga ng gera sa panig ng Amerika at China, at ang magiging dahilan sa ganyang gera ay ang Taiwan. Pansinin niyo nga pala po nagsalita ng Amerika. Ayaw na nilang ponduhan ang EDCA facilities at ang gusto nila, Taiwan ang pumondo. Bakit natin papayagan ang Taiwan pumondo sa mga EDCA sites na yan na naging malinaw naman na ang presensya ng mga Amerikano dito sa EDCA ay hindi para sa Pilipinas, kundi para sa Taiwan? Ano naman ang obligasyon natin sa Taiwan para protektahan natin sila pag nagkaroon ng putukan kapag ang China ay magdesisyon na kuning sa pilitan pabalik sa kanya ang Taiwan? Ganong tayo naman ay gumamit din ng dahas noong ang mga ICs ay sinasabi na hihiwalay nila ang Marawi sa Pilipinas, di ba? Pero yung sinasabi nga ng Amerika na dapat Taiwan ang magbayad para sa EDCA bases, ano na ang nakita ninyo? Mga maka-Amerikano na nagsasabi na tutulungan tayo ng mga Amerika. Hindi, pagtutubuan pa tayo. Ang gusto nila, Taiwan ang magbayad ng lahat ng mga preposition equipment at yung mga improvements na mangyayari dyan sa ating mga base militar dahil gagamitin nga yan ng mga Amerikano para sa Taiwan. Sa tingin nyo ba, papabayaran ng Amerika sa Taiwan itong mga EDCA facilities nito kung ito ay para sa Pilipinas? So malinaw na yung mensahe ng mga Amerikano na dapat Taiwan na magbayad sa mga EDCA bases natin, yan ay dahil kung magkakagera, ang paggamit ng mga Amerikano sa EDCA bases natin ay para depensahan ng Taiwan. Ang makikinabang Taiwan. Ano naman ang pakialam natin dyan bukod doon sa katotohanan na meron tayong mga OFWs doon? Ang ating dapat paghandaan, paano nga iligtas sa mga OFWs natin doon pag nagkaroon ng putukan sa Taiwan. Pero wala talaga tayong kinalaman dito sa issue ng Taiwan dahil yan naman po ay usapin na internal lamang sa China dahil wala naman pong nagsasabi na ang Taiwan ay hindi kabahagi ng China. Ito nga po matapos itong tensyon sa panig ng Japan at ng China, mabilis sa sinabi ng babaeng Prime Minister ng Japan na ang Taiwan talaga ay kabahagi ng China. So yan ay isang paraan para mapalamig nga yung hidwaan nila na kinikilala talaga ng Japan na ang Taiwan naman talaga ay kabahagi ng China. Kaya nga po kalokohan itong ginagawa ni Marcos Jr. na ginagamit yung Taiwan issue para siya ay suportahan ng mga Amerikano dahil alam niyang wala na siyang suporta sa sambayan ng Pilipino. At siyempre, nawalan ng suporta ang sambayan ng Pilipino sa kanya dahil siya ay vangag, unang-una. Dahil siya ay mahilig sa tubig. At siya ay kurakot. Ang pruweba, 1 trilyon sa flood control, talagang naubos sa mga maanumalyang flood control projects. Now, kung paniniwalaan pa natin si Zaldico, 52 billion in infrastructure funds ang linamon ni Marcos Jr. Saan naman dadali niya ganyan karaming pera? Yun yung sinasabi ni Zaldico na nagpabili pa ng bahay sa Tamarind Street, sa Forbes Park para imbakan lamang ng pera. Kasi nga, 52 billion, ang daming pera nun. Aba, hindi lang yan.
Bukod pa yan sa 100 billion na hiningi niya bilang insertions. At hindi lang yan. Ang balita ko pa, sa ibang source naman, yung kabuuan ng mga confidential funds na dati-dati mga maliit kumulang 5 bilyon at ngayon ay 12 bilyon, pinepera rin yan. Walang pinaglalaanan yan na nakikinabang ang taong bayan. Yan ay pinepera lang nila. At least yung time ni Tatay Digong, yung mga binibigay sa mga namamatay na pulis at militar, yung mga binibigay sa PGH, yung mga binibigay sa mga informants sa drug war, lahat yan ang gagaling doon sa confidential fund. At yan naman talaga dapat ang paggagamitan ng confidential fund. Pero ang aking informante recently said, lahat kabuuan ng confidential fund ni Marcos Bangag Jr. ay pinipera nila, samantalang hindi nila tinitigilan si Inday Sara dahil lamang sa kakaunting 125 billion na confidential fund na malinaw naman ginamit din ni Inday Sara laban dun sa mga nangungurakot ng pera, lalong-lalo na laban dun kay Zaldico dahil ginamit niya yan para makakuha ng impormasyon doon sa maanumalyang laptop project na di umano ay talagang dinaan sa kumpanya ni Zaldico. So mga kaibigan ha, kinakailangan mas malawak ang ating isipin. Ang mundo natin ngayon ay maliit na. At ang kada galaw ng mga bansa na talaga namang may malakas na impluensya sa daigdig ngayon at nangunguna na dyan ang China at ang bansang Estados Unidos ay nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. At ang importante, pag nagkaroon ng hidwaan doon sa dalawang higante, ang China at ang Amerika, kinakailangan iwas tayo. Dahil sabi nga nila, no, kapag sila ay nagkaroon ng sipot, lahat tayo nagkakasakit. No? So ang importante, unang-una, is itaguyod natin yung nakasaad sa ating saligang batas na talagang hindi tayo gagamit o hindi tayo makikipagdigmaan bilang instrumento ng ating panlabas na relasyon. At pangalawa, dapat ipatupad natin yung sinasabi ng ating saligang batas na independenteng panlabas na relasyon. Kaibigan tayo ng lahat at hindi tayo kaaway ng kahit sino man. At inaasahan ko na itong pagdating ng isang sugo ng China na mas naiintindihan kung paano mag-isip ang mga Amerikano, ito'y magre-resulta sa mas mabuting relasyon ng Pilipinas dahil ang Pilipinas naman talaga sunod-sunuran lang sa Amerika. At kung mapipredict na nitong sugo nito kung paano nga ang gagawin ng mga Amerikano, siguro makakagawa rin siya ng mga hakbang para lalo pang mapabuti ang relasyon ng Pilipinas at ng China. Alam ko, bihira na tayo nagkakaroon ng talakayan tungkol dito sa panlabas ng relasyon. Pero nasyak ako, ang daming nakikinig ngayon. 1,750 ang ating live views habang tayo nakikipagtalakayan tungkol sa isang issue ng foreign relations. At hindi ko akalain, interested pala kayo Huwag kayong mag-alala. Dadamihan pa natin yan. Ngayon alam ko na interested kayo dito sa panlabas ng relasyon. Kasi alam niyo naman, ang panlabas ng relasyon, kapag tayo nagkamali, na tayo po ay sumausaw sa isang gera na wala naman tayong kinalaman, sa panahon na talagang nuclear warheads na ang ginagamit, baka tuluyang mawala na tayo bilang isang bansa. Ganyan ka-importante ang panlabas na relasyon. At habang ang Marcos Jr. ay patuloy na nawawalang suporta galing sa sambayan ng Pilipino, ginagamit niya ngayon ang suporta ng Amerika para masigurado na siya'y manatili sa kapangyarihan, gaya rin ang ginawa ng kanyang ama, na ginamit talaga ang suporta ng Amerika para siya'y manatili sa pwesto maski siya ay sinusukan na ng taong bayan. Hanggang kailan susuporta ang Amerika sa isang presidenteng bangag, mahilig sa tubig, at talaga alam natin na wala sa tamang pag-iisip at hindi nagbibigay ng solusyon sa problema ng taong bayan? Well, sa tingin ko, darating ang punto na malalaman din ng mga Amerikano na it's not worth it na suportahan ng ang isang presidente na kinasusuklaman na ng mga Pilipino. Dahil alam nila na kapag sila'y patuloy nagsuporta sa isang taong kinasusuklaman ng taong bayang Pilipino, mawawalan ng kaibigan ang Amerika at siyempre, they cannot afford to lose the Filipinos as their friends kasi nga po ang teritoryo natin, tayo po ang gateway to Asia, tayo po ang gateway to China. So maraming salamat po sana nakapagbigay ako ng pagkakataon na mas naintindihan ng mga kababayan natin ang mga pangyayari sa mundo. Ang ating mensahe, kinakailangan bumalik tayo sa pulisiya ni Tatay Digong na independenteng panglabas ng relasyon, kaibigan ng lahat, hindi kalaban ng kahit sino man,
Dahil sa panahon ngayon, alam natin na yung kapital na manggagaling sa dayuhan at yung mga turista na nanggagaling sa iba't ibang bansa, yan ay kinakailangan natin para nga maibsan ang kagutuman sa Pilipinas at maitaas ang antas ng kabuhayan ng ating mga kapwa Pilipino. Muli po, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Huwag po kayo magsasawa ha. At sa hanggang muli nating pagkikita, ito po inyong spokesman bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye! So ayun mga kababayan, ano ho masasabi nyo dito sa pahayag ni Attorney Harry Roque, no? Dito nga ah, sa pahayag ng Amerika na hindi na daw pupunduhan ang EDCA sites. Bakit kaya ganun mga kababayan, no? Biglang ayaw ng ponduhan. Ano kaya ang problema? So tapos ito daw yung magpupondo daw ay ang Taiwan. So bakit ang Taiwan mga kababayan? Dahil ba ang Taiwan ay kalaban na itong China, kaya gusto nilang ang Taiwan ang magpundo para mga kababayan, kung sakaling matuloy yung gera ng Taiwan at itong China, damay din tayo dahil may EDCA site pa tayo dito sa Pilipinas mga kababayan. Nako, delikado ito. So mag-comment ho kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video, at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.